them. So mga kaibigan, mahirap din ito patunayan. Patunayan niya ngayon na kailangan patunayan ni Maher Loca-Loca to na yung visa ay inisyo yan na fraud, na behind si FL Lisa Marcos. Patunayan niya to, mga kaibigan. Provide siya ng mga ebidensya na totoo talaga ito. Paano niya ito mapapatunayan, mga kaibigan? Mahirap mapatunayan itong mga to. Itong mga akusasyon niya, mahirap ito patunayan. Maaari siya makagawa ng mga peke. Pero sabi ko nga sa inyo hindi naman bobo yung mga judges dun mag-undergo yan sa scrutination, validation, etc. at malalaman na yan ay mga peke o mas lalong lalala, mga kaibigan, ang kanyang kaso. Diba? Madadagdagan pa. So, mahirapan talaga dito si Maher Loca-Loca. Hindi niya ito mapapatunayan, So, ano pa? Sabi dito, defendant knows her statements are baseless and yet publish and continuously republishes them. She continues to propagate her lies to all her hundreds of thousands of social media followers, subscribers, or viewers. Defendant knows the falsity of this as she personally knows and has repeatedly stated that the plaintiff is a former friend, while the plaintiffs would prefer to not give the defendant any attention she so desperately craves. The damage to the plaintiff's reputation has already been done with rumors circulating to plaintiff's clients who questioned him, and some clients had in fact distanced themselves. Accordingly, plaintiff brings this defamation action to finally hold the defendant accountable for her continuous false statements. Mga kaibigan, alam niyo ba, may hirapan si Maher Loca dito. Sabi ko sa inyo, mahihirapan talaga siya na patunayan yung kanyang mga akusasyon. Kasi 'di ba, siya yung nag-akusa So siya yung merong burden, may burden na talagang kailangan magpatunay, Burden of proof. Siya yung dapat na maglabas ng burden of proof. Para kung wala siyang proof, yung kanyang mga statements ay talagang paninirang puri at talagang delikado talaga siya dito kasi mahirap patunayan itong mga binibintang niya kay Abel Bacudio. So, mga kaibigan, maghanda na lang siya ng $2 million kasi alam niyo, sa totoo lang sabi nga ng lawyer ni Abel, 99.99% na talagang mananalo itong case. Madali lang siya patunayan, mga kaibigan. Lalo-lalo na sa US, mga kaibigan. Napakabilis lang dyan. Napakabilis lang ng verdict, At talagang pagdating sa mga ganito, mga defamation, complaint for damages for defamation, ay madali lang ito, mga kaibigan, Just recently, yung former president, si Trump, ay nagkaroon siya ng verdict, na guilty dito sa defamation, mga kaibigan. So, ito, maganda siya ng pera, pambayad. Actually, mga kaibigan, ito pa nakakatawa to si Maher Loca-Loca. Grabe talaga itong mga mambudol sa kanyang mga followers. Kasi, mga kaibigan, ang sabi doon ni Maher Loca-Loca, ang sabi daw ng attorney, ang attorney ni Abel Bacudio, ang pangalan ng attorney niya ay si Cindy M. Chang. So, mga kaibigan, may sinasabi pa doon si Maher Loca-Loca na ito daw lawyer ni Abel ay halata daw na
walang alam sa batas ng California, no? Kasi daw mga kaibigan, ang sinabi daw ng lawyer ni Abel ay na ano nila parang na-misquote ni Mahar Luca yung press conference. So, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung na-misquote or na-misunderstood ni Mahar Luca. May nagtanong kasi mga kaibigan na meron bang kulong? May kulong, no? So, ang talagang sinabi ng lawyer ni Abel Bacudio ay ang civil case kasi sa Amerika usually ay walang kulong, kundi magbabayad lang ng damages, no? Yun lang, walang kulong daw. Pero may sinabi siya na magiging depende pa rin sa hahatol, no? Sa judges kung sasamahan ba nila ng kulong. Kasi mga kaibigan, usually meron din namang mga civil cases na meron ding kulong, no? Lalo na kapag may nakita kang kumbaga criminal liability, no, doon sa kaso ay meron ding kulong mga kaibigan. Pero given na doon nga sa California, kapag civil case, wala talagang kulong. But mga kaibigan, magdedepende pa rin sa judge. Kapag may nakita ang judge na ay ito may dapat may kulong. Depende pa rin talaga sa judge, mga kaibigan, no? Pag meron silang ibang nakita doon, no, na mangangailangan talaga ng kulong. So, yun ang totoo, mga kaibigan. Pero ang pinapalabas ni Mahar Luca doon sa kanyang live ay hindi daw alam nitong lawyer ni Abel. At ang sinabi daw ng lawyer ni Abel ay wala daw kulong kasi ayaw daw ni Abel. Parang ganun yung ano niya, mga kaibigan. So, siguro hindi nila pinanood ng buo. Kasi, kung papanoorin mo ang buo, malalaman mo doon na ang sinabi ng lawyer ni Abel ay usually walang kulong kasi nga civil case. Diba? Mga kaibigan, civil case wala talagang kulong. Mga kaibigan, dito rin naman sa Pilipinas, di ba? Usually, yung mga civil case, walang kulong. Damages lang talaga. Magbabayad lang ng damages, no? Pero, nagkakaroon lang ng kulong. Halimbawa, kapag yung civil case ay mapupunta sa estafa, no? May kulong yan, di ba? Pero, kung talagang civil case lang, halimbawa, yung isang architect, dinimanda siya ng kanyang client kasi nung tumira na sila doon, yung client niya ay nagkaroon lang ng konting lindol, ay gumuho na kaagad yung building, no? Gumuho agad yung bahay nila. So, ididemanda siya ngayon, no? Pero walang namatay, no? Gumuho lang ng konti, no? Pero wala namang namatay. So, idedemanda ngayon yung architect, civil yun mga kaibigan, at pagbabayarin siya ng damages. Kung magkano yung hinihingi nung client. Pero just in case na merong namatay sa pagguho, may kasama ng yun. Hindi na lang civil case yun mga kaibigan, no? Pwedeng mag-decide ang lawyer. Hindi ako lawyer pero itong pagkakaalam ko, pwedeng mag-decide yung lawyer na kahit civil case yung isinampa ay meron naman siyang criminal liability doon kasi may mga namatay dahil doon sa pagtitipid niya, no, ng mga materyales, no, yung architect or yung engineer na idinimanda. So magkakaroon ng criminal liability kasi nga dahil sa ginawa niyang pangungurakot, hindi niya inilagay hindi niya talaga inayos, no, substandard ang pagkakagawa ng building or ng bahay. So may na yun kasi may mga namatay, mga kaibigan, no. Yun ang pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, no? So, eto, sa case ni Mahar Luca, sa tingin ko dito mga kaibigan, is purely civil. Kaya tama yung sinasabi ni attorney na wala nga talaga itong kulong. Pero, malaki naman talaga yung kanyang babayaran dito, no?
pag nagkaroon na siya ng verdict. At pangalawa mga kaibigan, ang kagandahan dito, malilinis yung pangalan ni Abel Bacudio na sinisira-siraan nitong si Mahar Luca-Luca. Mga kaibigan, mahalaga yung pangalan ni Abel Bacudio. Bakit? Kasi ano siya mga kaibigan kumbaga international icon siya Fashion designer, international icon. So, kapag once na siniraan mo ang isang personality na kilala, no, well-known internationally, once na siniraan mo yan mga kaibigan, tapos kapag nagdemanda yan, talagang patay ka. Kasi sinira mo yung pangalan niya, ay maaring makaapekto yan sa kanyang karir. Baka dahil sa ginawa mo na paninira sa pangalan mo, baka bumagsak yung karir niya, di ba? Baka wala nang magtiwala sa kanya, wala nang kukuha sa kanya. Di ba mga kaibigan? So parang sinira mo ang buo niyang pagkatao. Kaya ang laki ng $2 million mga kaibigan, yung damages na hinihingi dito. So malaki ito kasi sinira niya ang pangalan ng isang international na fashion designer, no? Mabuti sana kung yung sinirahan niya na pangalan kung sino-sino lang kaso hindi 'di ba? Mga kaibigan. Kaya sa totoo lang alam niyo mga nagfa-follow sa akin. Sasabihin ko lang sa inyo ang totoo. Nanginginig na dito si Mahar Luca-Luca, mga kaibigan, kasi mahihirapan siya dito. Mahihirapan talaga siya dito na patunayan yung kanyang mga akusasyon. Kasi paano mo nga naman patutunayan yung mga akusasyon mo kung hindi naman talaga yan totoo? Diba? Kaya nanginginig na yan sa takot ngayon, mga kaibigan. Kahit meron pa siyang magaling na abogado na Glenn Chong at saka Attorney Vic Rodriguez, mga kaibigan, hindi naman yata po pwede mag-practice yung mga yan sa Amerika, di ba? Kasi, mga kaibigan, may mga din yung mga lawyer meron din yung silang mga permit O meron ba silang permit to practice ng pagiging lawyer doon sa California? Alam ko mga kaibigan ganun hindi yan sila basta-bastang ako na lang ang maglo-lawyer sa'yo. Ang alam ko ganun ang isang lawyer, hindi ka pwedeng basta-bastang makapag-practice ng law dyan sa isang lugar na yan, sa ibang bansa, kung wala ka namang permit. Ba? So, siguro, ang lawyer dito ni Mahar Luca-Luca mga taga doon din. So, mga kaibigan, mahihirapan talaga siyang patunayan dito. Kaya, very exciting itong case na to dahil mahihirapan talaga siya. Tapos, magkukontra-demanda. Anong ididemanda niya kay Abel? Anong ididemanda niya? Sasabihin niya, nagsisinungaling? Paano niya masasabing nagsisinungaling? Papakita niya yung mga conversations yung mga sinasabi niyang conversations na kapag pinakinggan mo naman, wala namang masama dun sa conversation. Kasi sinabi nga niya, di ba, naging kaibigan daw niya. Natural may conversation kayo. Naging kaibigan mo di ba? Kaya, alam mo, sa totoo lang, takot na talaga dito si Mahar Luca. Kasi mga kaibigan, sa totoo lang, mahihirapan siya dito. Hindi niya mapapatunayan. Kasi nasa kanyang burden of proof. Nasa kanya ang burden para maglabas ng katibayan. Kasi siya yung siya yung nag-akusa di ba? At mahihirapan siyang patunayan ang kanyang mga akusasyon. Kaya mag-ready na siya ng pera niya. Di ba? Kasi talagang 99.99% mananalo talaga dito si Abel Bacudio. Talo si Mahar Luca-Luca dito, mga kaibigan. Sa totoo lang. Under this category of defamatory remarks, defendant published in her YouTube channel Boljak TV a video entitled Inoferan Ako ni Lisa Smugs versus Wakwak Bloggers on November 26, 2023, claiming as a fact that the plaintiff had no money before the term of president or the president of current Philippine President
Ferdinand Bongbong Marcos Jr. In particular, the defendant maliciously and falsely stated as a fact that the plaintiff could not even afford to pay electricity bill of his fashion shop. Oh, mga kaibigan, mali ito. Kasi di ba pinakita ko kanina? As early as 17 years old pa lang si Abel, mga kaibigan, siya ay na-discover na yung talent niya. And then 2020, kita nyo mga kaibigan, nag-gather na siya ng mga award internationally. And in 2014, even si Pinoy, ginawaran pa siya ng award. Marami siyang mga naging award, mga kaibigan. Nagiging cover pa siya ng mga magazine at nagig-guest pa siya, nakapag-fashion show pa siya sa Paris, no? In-invite siya, nanalo pa siya ng mga award. Internationally, na nga siya internationally known na nga siya, mga kaibigan, sa kanyang pagiging fashion designer. Pagkatapos sasabihin walang pera. Hello. 'Di ba? May pera si Abel Bacudio, mga kaibigan, may pera siya. So yung sinasabi ni Maharlika, hindi daw makabayad ng bill. Ano sabi ni Abel doon? Totoo, hindi nga siya makabayad ng bill ng electricity. Noon yun. Noong mga panahon na bata pa siya, nung hindi pa siya fashion designer, nung mga panahon na mahirap pa lang sila. Pero nung naging fashion designer na siya, mga kaibigan, wala na. Marami na siyang pera at kaya na niyang magbayad ng kanyang electric bill. Ba? So, sabi nga ng lawyer ni Abel, madali lang patunayan ito. Yung mga sinasabi ni Maharlika na walang pambayad. Nandito yung mga resibo sa Meralco na talagang walang palya ang pagbabayad ni Abel Bacudio ng kanyang mga electric bill. Nandun lahat, mga kaibigan, ginather lahat ng attorney ni Abel Bacudio. So, paano mapapatunayan ni Maharlika yan? Yung mga paninira niya na wala daw pambayad, samantalang andyan yung mga resibo sa Meralco na walang palya. No, every month ay talagang nagbabayad si Abel Bacudio. Kaya mga kaibigan, si Maharlika talagang wala yan, mga kaibigan. No? Nagtatapang-tapangan na lang yan ngayon, sa totoo lang. Yan na lang ginagawa niya ngayon, magtapang-tapangan para encourage niya ang sarili niya, para hindi siya magmukhang napakakawawa. Pero how true, gaano ba katotoo yung aking nabalitaan na itong si Maharlika ay nagtatago na daw ngayon? At hindi daw makita sa kanyang resident? Nagtatago na? How true? Gaano ba katotoo yan? Takot na ba si Hitad? Hitad, akala ko ba matapang ka? Harapin mo ang kaso mo. Huwag kang magtatago, Hitad. Diba? Grabe. Anong sabi niya, May react that Abel Bacudio, PBBM in his first family investigations libel case against Maharlika and biglang nawala. Sabi ni Telma na Miki, pa-cute ka pa kung magsalita, hindi mo bagay. Anong pakialam mo? Pati pagsasalita ako. Ganito talaga ako magsalita Hindi ako nagpapa-cute. Kung nakukyutan ka sa akin, well, in person, cute talaga ako. Diba? Salamat! Cute talaga ako in person. Pag nakita mo ako sa personal, sasabihin mo, wow, cute pala siya. At parang hindi siya maganda sa video, pero maganda pala siya in person. Lalo na nung kabataan ko, maganda talaga ako at super cute. Hindi ako nag-ayabang. Totoo yun. Diba? Inggit ka. Inggit siya. Mga kaibigan, may naiinggit sa akin, si Telma, no?
Yan, sige nga. Tama ka dyan. Merlin Maher. Sabi ni Merlin Maher kay Telma. Telma na Mickey, yung last name mo, bagay sa'yo. Inggit ka lang ata sa kanya. Tama ka dyan. Sige, pagtanggol mo nga ako, Merlin Maher, no? Ang pangalan niya, kita mo ha, Telma na Mickey. Ibig sabihin, si Telma na Mimeke. Ay, Telma, namimeke ka. Budol-budol. Ay, nako. Si Sasot clan kala naman niya kakasuhan din. Si Sasot kailan naman kaya kakasuhan? O nga, dapat kasuhan din to, no? Kaso kasi si Sasot, malakas ang loob niyan. Kasi, alam kasi ng mga ninasasot na sina PBBM at saka si F. Elisa Marcos, kapag sila yung binabalahura, hindi talaga yan nagdidemanda, parang dididedma lang nila, no? Alam ng mga yan. Kaya ang lalakas ng loob nila na balahurain ang first family. Kasi alam nila, hindi sila ididemanda. No? Halata nga po inggit sa Telma, Bing Morales. Correct? Inggit talaga yan. Sabi niya, nagpapakyut daw ako. Excuse me, nakukyutan ka pala sa akin. Ikaw ang nakukyutan, no? Rosemary Segura. Good evening everyone watching from Singapore. Hi, hello! Hello po. Salamat po sa panonood, no? Sa Singapore. Shout out po. Ame Rusul, Ma'am Admin Rich, love your basher. She is special. Tama ka dyan. Special child. And, ako, ayokong tumawa, ha? Kita nyo, medyo inubo ako. Ganun, pag tumatawa ako, no? Ayokong tumawa, no? So, gandang gabi, Admin Rich. Yan. Watching from Hong Kong. Ito yung kay Dane Bautista de la Cruz. Naku, nawawala kasi. May react that Abel Bacudio, PBBM, in his first family investigations libel case against Marlica and Glenn Chong, traitor, shame. Opo nga, si Glenn Chong at saka si Mahar Loca-Loca, mga traitors, no? Alam niyo ba mga kaibigan, itong si Mahar Loca-Loca, no? Kapag siya ay lumalabas sa kanyang mga live, sasabihin niya, para sa bayan, yan, para sa bayan, yung inyong mga pera, yan, ginagastos sa mga to, yung pera ninyo, yan ang kanilang inuubos, ginagastos, no, puro akusasyon, di ba, si Mahar Loca-Loca. Ako, sinasabi ko dito, mga katotohanan, para sa bayan, no, yan, ganyan. Pinagmumukha niyang sarili niya na makapilipino, makabansa, na siya daw ay makabayan. Pero mga kaibigan, she denounced her citizenship, her Filipino citizenship, and she owed an allegiance to the American flag. Tingnan niyo. So mga kaibigan, ipinagkanulo na niya at iniwan niya ang kanyang Filipino citizenship at siya ay nag-pledge ng kanyang allegiance. Yes, she pledged her allegiance to the American flag. Siya ay isa ng American citizen. Hindi siya dual, no? Hindi dual citizenship, but American citizen. See? American citizen siya. Kaya yung mga sinasabi niya, yung mga pinaggagawa niya, mga kaibigan, yan ay hindi para sa bayan, kundi para sa pera. Para sa pera. Diba? Kaya nga hindi nga siya makasuhan dito. Kasi American citizen siya eh. Hindi rin siya pwedeng, hindi siya pwedeng i-request ng gobyerno na ipa-deport dito para dito siya kasuhan. Kasi nga, American citizen siya. Wala nang jurisdiction ang korte ng Pilipinas sa kanya. Si American citizen eh. Kaya ang ginawa na lang ni Abel Bacudio, doon na lang nagsampa ng kaso. Kasi doon, talagang malilitis talaga siya. Matutuloy ang kaso kasi nga, taga doon siya eh. American citizen siya eh. Hindi na siya Filipino citizen.
Kaya itong mga followers ni Mahar Loka-Loka, hello, niloloko kayo ni Mahar Loka-Loka. Yung sinasabi niyang para sa bayan, hello, hindi para sa bayan at hindi siya mapagmahal sa bayan, hindi siya maka-Filipino. Dahil kung mapagmahal siya sa bayan, bakit niya tinalikuran ang kanyang pagiging Filipino citizen at niyakap niya ang pagiging American citizen? Mga kaibigan, ako sa totoo lang kahit bigyan ako ng chance to be an American citizen, no? Sabihin, oy, tumira ka dito, kaya magtrabaho ka dito, magiging American citizen ka. Hindi, mga kaibigan. Pwede ako maging dual, no? Dual citizen. Maging Filipino-American. Pwede 'yon kasi for the sake of my trabaho, no? For the sake sa aking trabaho at para na rin kumbaga may pribilehiyo ka kasi kapag citizen ka ng Amerika. So papayag ako dual citizenship. Pero kung sasabihin na sa akin, kailangan mo mamili between American and Filipino, ano ang pipiliin mo? Kailangan mamili isa lang. Kapag papapiliin na ako, uuwi na lang ako ng Pilipinas kasi hindi ko ipagpapapalit ang aking pagiging Pilipino dahil ako'y isang makabayan at makabansa, no? So, pero itong si Mahar Loka-Loka, iniwan niya ang kanyang pagiging Pilipino at siya ay naging American citizen. Diba? Kaya kawawa talaga mga kaibigan yung kanyang mga naluloko, yung mga nabubudol niya sa channel niya. Kawawa talaga. Sabi naman ni Marlene Casido Estuesta, Solid BP Sara. Ako naman po, kami po dito ay Solid PBBM, no? Si BP Sara ay pang BP lang. Pang BP, pero hindi po siya pwedeng maging pangulo, no? Pwede siya bumalik na lang as mayor o kaya kung gusto niyang mag-senador, pwede, pero hindi po bilang isang pangulo ng Pilipinas. Kasi para sa akin, hindi po siya qualified, no? Hindi siya qualified na maging pangulo ng Pilipinas, no? Sa totoo lang. So yun mga kaibigan, no? Naku, humaba yung ating discussion dito dito sa ating topic. Tama po kayo, Mahar Loka-Loka, yan salot sa lipunan. Correct, no? Yan. So ito pa mga kaibigan, no? Itong akusasyon ni Mahar Loka-Loka, sabi niya, ngayon ito sabi ni Mahar Loka-Loka, ngayon, Jackie Anderson, salamat po sa 100 stars. Marami pong salamat. Itong sabi po ni Mahar Loka-Loka, ngayon, kayo ang humusga, inquirer. Sino yung mga idol? Sino yung mga julol dito? Kayo, mga nagnakaw sa kabanang bayan sa pamagitan ng tax evasion, at ikaw, Avel, na nagnakaw sa kabanang bayan sa pamagitan ng overpricing at pakikipagsabwatan sa Chief of Staff na si Yeye Vivas Lisandro, o nagkipagsabwatan ka kay Lisa para magkaroon ng US visa at European Schengen visa ng iyong pamilya at pabalik-balik 4 times or 5 times bumalik dito sa Amerika at may bit-bit ka pa more than $10,000 papasok dito. Suglet, halatang nagsisinungaling siya mga kaibigan. Mga kaibigan, dito pa lang sa sinasabi niyang may bit-bit daw na $10,000 papasok. Ang pagkakaalam ko kasi mga kaibigan, ang Amerika ay mahigpit. Mahigpit sila doon sa mga yung hindi ka makakapagpasok mga kaibigan ng mga $10,000, ganito kalaking pera. 'Di ba? Kasi dahil doon sa mga kaibigan correct me if I'm wrong kasi may batas sa Amerika anti-money laundering ba 'yon mga kaibigan? Basta mga kaibigan sa Amerika, pag pumasok ka doon, hindi ka pwedeng magdala ng napakalaking cash na ganito, $10,000 kasi yung pagdududahan ka
maaring ma-inquest ka dyan at maaring makulong ka pa kasi pagdududahan ka, bakit ka may dalang ganyan kalaking pera na cash? Ano gagamitin mo ba yan sa pag-finance mo ng iyong terrorism? Or ano ba yan? Gagamitin mo ba yan sa masamang ano? May ganun mga kaibigan Nakalimutan ko lang yung exact na term, no? Merong ganyang batas sa Amerika. Kaya dito pa lang, makikita mo na talagang siya ay nagsisinungaling. Kasi biro mo, may dala daw si Abel Bacudio na $10,000. Papasok daw ng Amerika. So, bawal na bawal yun mga kaibigan. At ito, mahihirapan dito si Maharlika na patunayan, no? Kailangan niyang magpakita dito ng katibayan na talagang etong si F.L. Lisa ay talagang yung mga kaibigan, yung kinulungan siya tungkol dito sa visa. At itong sinasabi niya na yung chief of staff daw ni Sandro, no? Na si Yeye Vivas, nakipagsabuatan daw, mga kaibigan, yan. Para ang dami niyang inaakusa, So, mahihirapan talaga siya dito. Kasi sabi ni attorney, mga kaibigan, na ginather nila yung mga ebidensya na makikita doon na talagang kung ano yung mga sinasabi ni Maharlika ay hindi talaga totoo. Diba? So, unang-una, itong Rolex na to, sinasabi ni Maharlika na binigyan ni Abel Bacudio ng Rolex si Sandro Marcos. Mag-provide siya ngayon ng resibo, no? Magpautos siya sa kanyang assistant, kung sino man, magpautos siya doon sa tawag doon, store, doon sa binilhan ng Rolex. Magpautos siya na magpakuha ng dokumento na resibo na talagang, ito yung Rolex, no? Ito yun, resibo ng Rolex na binili ni Abel. Tapos magpakita din siya ng matibay na ebidensya na ibinigay nga talaga kay Sandro. Diba? Kasi kung hindi niya mapapatunayan lahat to, wala. Wala talaga. Magbabayad talaga siya dito. Hirapan siya patunayan to mga kaibigan. Mga akusasyon niya na mga malalaking akusasyon. Mahirapan siya dito. Hindi niya ito mapapanalo mga kaibigan. 101%. Hindi niya ito mapapanalo. Talagang talo talaga. Sa tingin ko talo talaga si Maharlika dito. So, yun mga kaibigan Pray for Abel Bacudio for this battle. Yes po, Rufina S. Baisa. No? Alam po ninyo, sa totoo lang magaling po si Maharlika magbulid-bulid ng kasinungalingan. Magaling po siya mambudol. Yan po ang dahilan kung bakit, kita nyo, di ba? Ang dami pa niyang followers. At makikita nyo, ang dami pang naniniwala sa kanya. Magaling po siya mambudol. Magaling siya brainwash, no? Pero kung ikaw ay matalino, no? Kung matalino kang tao, hindi mo na kailangang ng doctorate. Hindi naman ang katalinuhan naman, hindi naman ibig sabihin kailangan may doctorate ka. Kahit nga hindi ka nakapag-aral, sa totoo lang mga kaibigan, na kahit high school lang ang tinapos mo. May mga high school mga kaibigan na kapag nag-isip, na kapag nag-reasoning, ay mas matalino pa kaysa doon sa may mga doctorate. Ang katalinuhan, hindi siya nakabase sa degree, hindi siya nakabase sa kung ano ang tinapos mo. Ang katalinuhan, naka-built-in yan sa utak mo at sa iyong wide na pananaw sa buhay at sa iyong pagbabasa, etc., at sa iyong mga personal experiences. Hindi siya nakabase sa edukasyon, kundi nakabase yan sa mismo, built-in yun, naka-built-in. Talagang inborn, mga kaibigan. No? So, dito, kahit high school graduate ka pag nanood ka kay Maharlika, mga kaibigan, tingnan mo yung mga sinasabi niya. At tingnan mong mabuti at timbangin yung kanyang mga sinasabi na mga ebidensya daw.
may mapapansin ka. May mapapansin ka, mga kaibigan. At madali mong makahalata ang kanyang pagbubulid-bulid ng kasinungalingan. Magaling siya. Magaling siya mag-craft ng mga kasinungalingan. Sa totoo lang.